So praise the Lord. Amen. I know all of you weren't here last time I was here. So kabalo siya nga dili kamutanan nga naa diri karon mao ang naa diri pod sa niaging higayon nga naa sa diri. There's some new faces and we're new faces to you. So nay mga bagong nawong para sa iya o bago po ang among nawong para sa inyo Diba? No? Karon pa ninyo nakitaan. So, ako si Mark. Yang ngalan si Mark. This is JM. So ako si JM. Dako puti babaye, siya ang akong asawa, si Kathy. So iyang kauban nga babae nga putiol, mo ang iyang asawa nga si Mami Cathy. Yan nasa likod, Amerikana. The lady sitting next to her, that is Aileen. So ang tapat niya nga babae po, ang tapat ni Mami Cathy kay si Allen. And this one right here, Then kini pong naghawid og cellphone, Gadraon. iyang ngalan I'm Garaon. not. I'm not dad. This Sia Jade. No, siya si Jade. Iyang ngalan Jade. Yes. And this one over here, Sia Jennifer. Dayon kini pong nakapula si Jennifer. So we will be coming back here once a month. So matag kasa sa usa ka bulan mo anhi mi diri mo bisita. And every time that I go speak in other churches, I bring family with me. Ug matag higayon nga moadto mi og lain-lain nga mga kasimbahanan, nagadala gyud mi og lain-lain nga kauban namo sa among pamilya. How many know we're all family? There's only one family in the family of God. and Amen. it's us. No pila man nato nga nasayod nga kitang tanan pamilya, tungod kay isa ra man ta ka pamilya diha sa gingharian sa Dios. Amen. Amen. So when they come back, I won't be bringing the same people each month, So matagi gayon nga mobalik mi diri kay dili pare-parehas ang among kauban. but different ones. Pero lain-lain ang among mga kauban. And we're a team. No sa mi ka grupo, And for us, we're all still learning. We're all training. so bisan pa man gani ka namo, hangtod karon nagakatong gihapon mi, hangtod karon nagabansay gihapon. And we bring our family so they can bless you and they can help to pray for you. So nagadala mi og lain-lain nga kauban sa mga pamilya aron nga makatabang sa pagpanalangin kaninyo para makaampo pod sa inyo. Because we believe in family ministry, Natungod kay nagatuo mi sa pagministeryo sa isig ka pamilya. that in the body of Christ, everyone is a minister of the Lord. Buot pasabot kay sa lawas si Kristo, kitang tanan mga magbubuhat, kitang tanan magministeryo. And I almost forgot to introduce Maan. You already know her. No, si kauban po namo si Pastor Ramaan, kailan mo ni Pastor Ramaan, no? Yeah, so she's part of the family. We kidnapped her. Amen. So parte po She siya. says adopted, but I say kidnapped. Not a lot of difference. So gikidnap na mo si Pastor Ramaan. Dito parte na siya sa atong pamilya, parte sa among pamilya po dito sa Dipolog. Yeah. So it's an honor and it's a privilege to serve the Lord and to come to your simbahan Amen. to serve you. Amen. Kung usa ka dungog ug pribilehiyo nga mga lagad sa Ginoo ug moanhi sa inyong simbahan aron nga alagaran mo. Yeah, praise the Lord. Amen. Dalaygon ang Dios. Isolti ko gamay na Basaya, so lisod kaayo para ko naghatag ko sakit ulo, Basayan, so kinihanglan ko sa interrupter. No, so lisod makasulti siya og gamay lang ang Bisaya tungod kay para niya sakit daw sa iyang ulo, maghatag niya og sakit sa ulo nga tuong istoryahan ng Bisaya, no mo nakinahanglan siya og interruptor. Kay samok-samok daw sa iyang bali. Yeah, praise the Lord. Amen. So, excuse me. Magpuyo ni pulong katuig or pulong katuig. Pulong katuig na sila nga nagpuyo dire sa Pilipinas. So, my wife and I have lived in Dipolog City for 10 years. So siya ug ang iyang asawa kay nagpuyo sa Dipolog sa pulo ng katuig.
And we are permanent residents. We have permanent residency in the Philippines, and this is our home. And you are our people, and we love you. Amen. No, so permanente na sila ang mga lumulupyo diri sa atong nasod sa Pilipinas. Giilatan nila nga kita ang ilang katawhan ug nahigugma sila sa atoa. And my wife and I, we love durian. Ug siya ug ang iyang asawa, ganahan gid kayo ni sila og durian. We love it. No, nahigugma sila sa durian. So if you love durian, I'm coming to your house. So kung kamo pod ganahan mo ug nahigugma mo og durian, atuon mo nila sa ilang inyong balay. But I've been told some Filipinos do not like durian. Pero nakabalo siya, na nagsulti niya nga ubang mga Pilipino, uban natong Pilipino dili ganahan og durian, no? How many of you don't like durian? Pila ninyo diri nga dili mo ganahan og durian, isa ang kamo. You don't like it. Raise your hand. Kanang dili mo ganahan sa baho, dili mo ganahan sa lasa, isa ang kamo. You need deliverance. No, kinahanglan daw mong kagawasan. The first time my wife and I had durian, we love it. No, so sa unang higayon pa lang kasi ang iyang asawa nakakaon og durian, nahigugma na sila dayon niini. Our pastor friend, he said durian smell like hell, taste like heaven. Tinuod, no? Na sila amigo nga pastor, nagingon nila nga ang durian kay ang baho murag impyerno pero ang lasa daw langit. No? Mount Jude. Di ba tinuod? Oh. So we made a mistake. No, so nakahimo sila kasaypanan. We bought some mopalit and nagpalit sa durian, and we took it home and we put it on our countertop and went to bed. So na sila usa ka nabuhat nga kasaypanan ba kay first time nila mo palit og durian, dayon ilang gidala sulod sa ilang balay, dayon ilang gipagabi, ilang gipaugmaan. Gibutang ra nila sa ilang kusina, dayon nangatulog dayon sila. And then we woke up in the morning. Pagmata nila ng buntag, We're laying in bed. nung samtang naghigda sila sa daanan nila, kasimhot sila. What's that smell? Ano siya, uso mo ng baho aron. So we learned you don't leave durian in the house. So nakatuon sila nga, dili kay dapat paugmaan ang durian sulod sa balay. You just eat it right away. No? Kaya mo nang maniwang tahi yung balay. Yeah, praise the Lord. So today, I wasn't so planning on just to preach or to share. I just want to get to know you because to me, you're family to me. Amen. So karong buntaga, wala gyud siya plano nga magwali gyud tungod kay kanang iyang kasing-kasing mao ang pagila-ila sa inyo no tungod kay giila mo niya nga iyang pamilya. And I just want to share ang kong kasing-kasing. Gusto po niya ipaabot sa matag usa kaninyo diri kung unsa ang iyang kasing-kasing. I'm not a pastor. So dili siya pastor, I'm not called by God to be a pastor. wala siya gitawag sa Ginoo nga mahimong pastor. I know in the Philippines, if you preach or if you do anything else in the church, you're pastor. Everyone's pastor. Diba? So kabalo siya, na diri sa atoa sa Pilipinas, kung ikaw tigwali o tigtindog ka diri sa tubangan, tawag kag pastor, no? Tanan pastor. Tinuod? No, ginatawag na tong pastor tanan nga motindog sa tubangan. But in the Bible, there's not only pastor. No? Pero sa Biblia, mga igsoon, dili lamang pastor ang gitawag sa Ginoo. There's apostles and prophets, evangelists and teachers. No, so na po yung mga gitawag ng Ginoo nga mahimong apostoles, mga propeta, mga ebanghilista o mga magtutudlo gawas pa sa mga pastor. And of course, pastors. O syempre pa, na gitawag ang Ginoo nga mahimong mga pastor. And pastors are very important. Ug ang mga pastor labing mahinungdanon gyud. But God is the one who created more than pastor to help grow the church. Apan, ang Ginoo mismo igsoon ang naghatag dili nagkalain-laing mga gasa aron nga matabangan ang tibuok nga simbahan nga motubo. So the different giftings and callings, they have different functions in the church. No, so kini nagkalain-laing nga mga gasa ug mga tawag no sa matag usa kanato naa na sila
ng mga lain-lain po nga mga papel nga buluhaton sa sulod sa simbahan. So we just have different functions and different calls. Tubod pa sa igsoon, nagkalain-lain ang atong mga tawag, natin nagkalain-lain nga mga buluhaton. And for me, I was in church. I got saved in 1977. No, so siya igsoon, naluwas siya tuig nga 1977. And I thought, man, it's hard to be a pastor. No, so sa iya una-una, naguna-una gyud siya nga lisuda gyud yung pastor, no? Kaya una-una pa lang. And I was like, I never want to be a pastor. No, dahil nakaingon gyud siya sa iyang kagalingon nga di gyud ko ganahan yung pastor. Yeah. And so I'm happy that God did not call me to pastor one church. No, so manang malipay siya nga wala gyud siya tawag sa Ginoo nga mamastor og sa kasimbahan. So my wife and I, we did pioneer a church in the Polog. So si Mami yung si Daddy, no, siya ang iyang asawa, kaya nagsugod sila og simbahan sa Dipolo. And we raised up mature leadership O nagpatubo sila og mga hangtong nga mga kapanguluhan. because according to the Bible, the church needs everyone to be adult sons and daughters of the Lord. Tungod kay ang Biblia nagtudlo kanato igsuon, nga gikinahanglan nga matag usa kanato manubo ta nga mahimong hamtong nga mga anak sa Ginoo. So we spent years training and equipping our leadership in all of our church. No, so mao lang nagahin sila ilang gigugol o gihurot nila ang ilang mga katuigan no dito sa Dipolo aron sa pagpatubo sa mga pangulo. And we have pastors in our church, No, so nami mga pastor dito sa mga simbahan. but we also have deacons and elders and bishops. No, na po mga ginatawag na onsyano, mga katabang, mga ginatawag na pagkapanguluhan, obispo. We don't care about titles. No, so wala ni pakialam kung unsay titulo nimo, unsay label nimo. But just so you understand what I'm saying, No, para lang masabtan ninyo kung unsay ang ginapasabot. we raised up many leaders in the church. Nagpatubo sila og daghang mga pangulo sa simbahan, daghang leader. Who have different callings and different roles and different functions. Nga adunay nagkalain-lain nga mga tawag, nagkalain-lain nga mga tahas, nagkalain-lain nga mga buluhaton. Papel nga buhaton. My wife, she's an intercessor. She's called by God. She's been an intercessor. We've been married 33 years. She's been an intercessor ever since I met her. No, so si Mami ang iyang asawa kay gitawag sa Ginoong mahimong tigpataliwala sa pagampo. So sukad yan ilhan ni Daddy si Mami, intercessor na si Mami. So 33 ka tuig na po sila kakasal. Well, my wife has spent the last 9.5 years training our church and our leaders how to intercede, how to have a prayer life. So sa milabay nga siya ug tunga ka mga tuig igsuon si Mami nagtabang namo nga mga leader ug sa among mga kasimbahan sa atong among mga kaigsuonan dito kung unsaon nga mahimong tigpataliwala pud sa pagampo nga unsaon nga makaugmad ta og personal nga pag-ampo. And recently, we turned the church over to the leaders. No, so baguhay lang nga ilang gibalhin ang pagdumala gikan kanila padulong namo ang mga pangulo. Because I'm not called to pastor one church. No, tungod kay ang iyang tawag wala siya gitawag nga mamastor og usa lang ka simbahan. My heart, my function, my role is to help the entire body of Christ to learn who they are in Christ, to grow and mature, and to be equipped to do the work of the ministry. So ang iyang trabaho igsuon mao ang pagtabang sa mga kasimbahanan nga mailhan ninyo kung unsa o kinsa diay mo diha sa Ginoo, kung unsa ang tumong sa Ginoo nganong gibuhat mo niya nganong giluwas mo ug aron nga masangkapan ug mabansay mo nga mubuhat mo sa buluhaton sa Ginoo. Well, we've been going to other churches for years. So sa daghan ng mga katuigan lain-lain ng mga kasimbahanan ang among giadtuan. And by the way, Pastor, we love to do crusades. No, pastora, ganahan po siya mabuhat og mga krusada. Praise God. She said that she's happy that now she understands more because I interpret for Yeah. you. Did you see the look of terror on her face? Nakita ba daw nimo ang dagway sa kahadlok sa dagway ni Pastor Amahan sa niyang panahon niya sila diri ba? I thought she did very well. I'm so proud of her. She did the best that she could. Gibuhat ni Pastor Amahan ang pinakamaayo nga iyang nabuhat ato nga
Naghubad siya, no? She said she was doing horrible, but I didn't even know. So para daw ni Pastor Ramaan, kay gilad kayo to iya pag-interpret, pero parang handa di mo siya kabalo. All good. Yeah. So I just wanted to share my heart with you Gusto lang niya ipaabot kaninyo ang iyang kasing-kasing. because I've been going to other churches. We just went to Bukidnon a few months ago. We ministered in 5 different churches there. So, sa Milabay nga, duha ka bulan na tingali ang Milabay, kay gikan pod mi og Bukidnon ug nami gipangbisita dito nga 5 ka mga kasimbahanan. Nagwali mi dito, ug nagtudlo, ug nagministeryo pod sa ilaa. The Spirit of God moved mightily in these meetings. Ug ang Espiritu sa Dios kay namuhat gyud pag-ayo niining mga panagtigom. And I found out last week from my aunt that she scheduled us to go to Sindangin. No, so sa Milabay nga semana pod, nahibawan ni Daddy nga nami schedule nga moadto pod sa Sindangan. I've done 3 or 4 meetings in Sindangin, but I haven't been there in a long time. So taas na nga panahon nga wa siya kabalik og Sindangan, pero naka-ministeryo na siya dito ikatuloy nga upat nga mga higayon. So I'm looking forward to going back. No, so naghinam-hinam siya nga mobalik dito. Yeah. So this is what I'm called to do: is travel and go to many different churches. No, so mo ni ang tawag sa Ginoo sa iya nga moadto sa nagkalain-laing mga kasimbahanan. So I just wanted you to understand that. So gusto lang niya nga masabtan na ninyo, naginaot siya nga masabtan ninyo. I know a lot of churches in the Philippines, they see foreigners come, but the foreigners then go back to where they came from. So kabalo siya. We're not going anywhere. This is our home, and we love you. No, so kabalo siya nga naanda nato ang mga Pilipino nga usahay nato makakitag mga foreigner, no? Mubisita lang sila, di mobalik na pud sila sa ilang lugar kung asa sila gikan. Pero ang nakalahian nila kay di na gyud sila mobalik sa ilang gigikanan. Diri na gyud sila nagpuyo sa atuang nasod. Amen. Amen. So thank you for the privilege and honor to serve you. So salamat jud kaayo sa pribilehiyo ug sa dungog igsuon nga makaalagad mi sa inyo. So there's some things that I want to share with you. So adunay mga pipila ka mga butang nga gusto niyang ipaambit kaninyo. And if you don't understand my heart, if you don't understand that not everyone's called to be a pastor, No, so kung dili ninyo masabtan ang iyang kasing-kasing, o kung dili po ninyo masabtan nga dili di ay tanan gitawag sa Ginoo nga mahimong pastor. you may or may not understand what I'm saying, No, so tingali makasabot ka or tingali dili nimo masabtan kung unsa iyang pakipasabot. and that's okay. Ug okay ra pod. Or you may get offended by something that I say because you don't understand Oh. my kasing-kasing. O basin gani tingali kay mahinawain ka, no, sa imong madunggan tungod kay dili nimo masabtan kung unsa ang iyang kasing-kasing. But understand that my heart is for the people, my heart is for the body of Christ. Apan I sabta love the igsuon, Lord with all my heart and I love His people. sabta igsuon, nga iyang kasing-kasing mao ang paghigugma una sa Dios ug sa iyang katawhan sa lawas ni Kristo. Ang iyang kasing-kasing igsuon na higugma natong tanan nga tibuok lawas ni Kristo. So what I do everywhere I go is I challenge everyone to grow, No, to so- grow, to mature. So sa bisan asa ipadulong igsuon, mao ra gyud niya kanunay nga iwali. Kanunay siya nga maghagit sa tanan nato, tanan nga makadungog, tanan nga nagtawag sa iyang kagulong nga Kristohanon nga mutubo ka, dapat muhamtong ka. Based on the Word of God, No, based on the sumala. Bible. Sumala na siya sa pulong sa Ginoo. No, ang atong ipasikaran mao ang Biblia. So for those of you who don't read your Bible, you don't know the Bible, you don't understand the Bible, you probably won't understand what I'm saying. No, so kung para nimo igsuon dili ka tigbasa sa imong Biblia or kung wala kay Biblia or dili ka himasa sa imong Biblia igsuon, tingali dili nimo masabtan or basin wala pa ka kay mama dinhi iyang ipasabot. So the first thing I want to encourage you to do is read your Bible every day. Ang una nga butang nga gusto niya nga idasig nimo igsuon isip ka Kristohanon mao ang pagbasa sa imong Biblia kada adlaw. Hello? Ayo. Some of you don't have a Bible. No, ang uban ninyo wala may Bible.
Diba? No? But getting a Bible should be your number one priority. Amen. No, apan igsuon ang pagpalit og Biblia, no, ang pagbaton og kaugalingon natong Biblia dapat mo pinakauna natong prioridad. Diba? Some of us say, oh, I don't have enough money for Biblia. Tingali mo ingon ta, no nga, ay dili man igo akong kwarta para sa Biblia. But why do we always have enough money for bingo? No, pero nganong naaman tay igo nga kwarta para sa bingo? No? Oh, nganong maka-shopping man ta? Or tuba. Oh, or sa tuba. Oo. Wala na tayo, no? Sakto kita tayo. Thank you. No? Diba? So it's a priority to read your Bible. So, prioridad yun nato dapat ang mubasa sa atong Biblia. Okay? Amen? Amen. So, over time, I will help us all to understand why that's so important. So, ngadto igsuon, kay pasabot ra gyud pud niya, ngano nga importante nga, doon na tayo personal nga, gihawiran nga Biblia, ug ngano importante gyud nga atuan ang basahon. So, a lot of people, they go to church religiously. They're there all the time. So, daghang mga panahon igsuon nga, kadaghanan sa mga tao, relihiyoso gyud, kanunay nga nagasimba. But they don't have any relationship with God. Pero walay relasyon sa Ginoo. We know a lot about God, but we don't really necessarily know who He is. We don't know Him personally. So, mura ba gingani igsuon ba? Daghan ta nahibawan, mahitungod sa Ginoo, pero kung ato jud sutaon sa personal nga level ba, nakaila ba gyud ta sa Ginoo? Kada personal gyud kapag ila-ila. What do you think? No, sa imo una-una unsa? That's true? Tinuod ba? And that's okay when we're new. No, so siyempre, kung bago pa ka ng Kristohanon, bata pa ka ng Kristohanon, okay na siya. So here in Mindanao, I always like to use Manny Pacquiao as an example. So diri sa Mindanao, gusto niya nga himuon nga example si Manny Pacquiao. So how many of you know who Manny Pacquiao is? Pila man nato diri nga nakailag yun kung kinsa si Manny Pacquiao. Do you know who Manny Pacquiao is? Nakailang mo kinsa si Manny Pacquiao? Kailan mo niya? But do you know Manny Pacquiao? Pero ang pangutana, lagi no nakabalutan ni Manny Pacquiao. Pero ang pangutana, nakailabag yun ta ka ng personal. Do you have a relationship with him? Naaba kay relasyon kang Manny Pacquiao? No? Have you been to his house? Nakaadto na ba kasi ang balay? Wala, no? So it's this way in the body of Christ for many who go to church all the time. They know a lot about Jesus, but they don't know Him in their kasing-kasing. So sa samang pamaagi igsoon, ing ana nga example, ing ana nga pananglitan, daghan sa mga Kristohano ning ana po ng atong pag-ila kang Jesus. Daghan tang naibawan mahitungod kang Jesus, pero wala gyud ta personal nga nakaila kang Jesus. Wala gyud personal nga pakikimamat, personal nga pakikistorya, personal nga pakikigalaay. Does that make sense to you? Nasabtan na to? Many of us don't know that God actually wants to have this personal relationship with us. No, so daghan ng mga Kristohano, daghan nato igsuon nga wala gani nakapalo nga ganahan ti ay ang Ginoo ug personal ug suod ug tutot nga pakigrelasyon sa Ginoo. In fact, so that's why Amahan sent his son Jesus to earth to restore broken fellowship with Amahan that broke in the Garden of Eden. And Jesus came to bring the fellowship back through His sacrifice on the cross. Diba sa pagkatinuod, mao gani ang rason ngano nga gipadala sa Amahan si Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan aron nga ipasiguli ang atong nabuak nga pakighiusa. Diba sa una, naghihimo ta sa Ginoo nga magkahiusa, apan nabuak tungod sa sala didto sa sulod sa tanaman sa Eden. Dayon mao ang rason nga si Jesus niani diri sa kalibutan aron nga siya magsakripisyo. Nga pinaagi sa sakripisyo, mapasiguli ang ato ang pagkigiros sa atong relasyon diha sa Amahan. So, igsoon,
God has something more planned for each and every one of you. Do you know He has a personal plan for you? No, so, Are you aware? ang Ginoo igsoon aduna pay daghan ug dugang pa nga mga nindot ug dagko nga plano para sa imoa. Nasayon ba ka igsoon nga naay plano ang Ginoo para sa imong kinabuhi? You're not an accident. Lubot pasabot dili ka aksidente, dili ka sa lagma. Amahan, our heavenly Amahan had you be born the day you were born for Him. No, ang atong langit no nga amahan igsoon kay gituyog yun ug gitakda gyud na sa Ginoo nga mahimugso ka. Niadtong adlaw ug niining dapita kung asa magapuyo para sa iya. And He has a plan for each and every one of Ug you. naay plano ang Ginoo igsoon sa matag usa ka ninyo. Diba? Motoo mo ana? Yeah, He does. Oo. And He wants you to know Him. He wants you to know His plan for you. No gusto sa Ginoo igsoon nga mailhan mo siya o gusto niya nga masayod ka kung unsa ang plano sa Ginoo para sa imoa. Amen? Amen? So, the reason He wants you to know His plan for you is not just so you can have an abundant life and be an overcomer. Ang rason igsoon ngano nga gusto ang Ginoo nga makigrelasyon sa imoa kay dili lang aron nga magkinabuhi ka nga madagayaon ug magkinabuhi ka nga madaogon. It's because it's only through this relationship with Jesus Christ are you and me able to overcome sin, overcome Satan, and overcome the world. Tungod kay pinaagi lamang igsoon niining suod nga pakigrelasyon kang Ginoong Hesus nga kita makaton unsaon pagbuntog sa sala sa atong kinahanglan nga makasasala sa kalibutan o sa yawa. So if we're honest No, kung magmatinud-anon ta igsoon, and admit all of our problems we have, dayon ato yung kanang aminon ba? No ato yung ilon sa itong kagalingon ang tanang problema nga ato ang gipasan. see, even though you may be a Christian, No, bisan pa man tingali nga ikaw sa Kristohanon, is your life going the way you want it to go? no, ang imo abang kinabuhi karon igsoon, nisubay ba sa imo ang gusto nga dalan? Nga kana bang ingani unta akong gusto, ingani ba gyud ang nahitabo? Mo ba gyud ang itsura sa imong kinabuhi? Sumala sa imong kagustuhan. Oh, no. Oo or no no? Hello? Ayo. Ayo! Pasabot pa, kana bang wala na ba ka ng problema? These are hard questions, di ba? Di ba lisod siya nga mga pangutana, no? Gahi nga mga pangutana. Are you malipayon ka? No, makaingon ba kasi mong kaugalingon niya, nagkinabuhi yung kang malipayon, matag-adlaw. Do you worry all the time? Worry. Or na ba kayo mga kabalaka sa tanang panahon? Hello? Ayo. Hey, listen to me. I'm getting somewhere with this. No, naani ka padulingan ni Son, yan ang nangutana siya. I gotta show you something good. Na siya gusto nga ipakita sa imo ang nindot. Because God is good. Tungod kay ang Ginoo maayo sa tanang panahon. Amen? Amen. But if we want to have this relationship with God, it starts out with being humble. And being humble before God means I'm honest before you. Amen. No, apan igsoon kung ganahan ka nga makabaton og pakigrelasyon sa Ginoo suod nga pakigigala sa Ginoo magsugod gyud siya nga mahimo kang mapainupsanon. No, buot pasabot sa pagka mapainupsanon nga mahimo kang matinud-anon sa imong kaugalingon nga Lord, tinuod mo gyud niya akong problema. Kana bang dili ka magmaskara, dili ka maginartista, no? Magpakatotoo gyud ka ba? Magpakatinuod ka tubangan sa Ginoo. I've literally been to hundreds of churches in Mindanao, and everywhere I go and speak to people, and I ask them, how many have a lot of worry? You're always worrying. I say, raise your hand. And most everyone in the church raises their hand. No? So literal igsoon nga labaw pa sa gatusan ka mga kasimbahanan ang iya nga bisita diri pa lang sa Mindanao ug sa matag kasimbahanan nga iyang bisitaon kay kanunay siya mangutana pila man ninyo diri ang naay kabalaka sa inyo ang kinabuhi ug halos tanan gyud sa sulod sa simbahan kay moisa sa ilang mga kamot. And the ones who don't raise their hand, they're just not telling the truth. No, so katong mga wala nag-isa sa ilang mga kamot baka kun. Hello. Ayo. Di ba tinuod? Oh, nganong dili ta makaangkon ba? Nga, nabalaka mo ako pero maulong ako eh.
Di ba naman ka? So listen, so I'm not saying this to make you feel bad or condemn anyone, because there's no condemnation for those in Christ Jesus. No wala ni nato gisulti igsoon tungod kay gusto nato nga mangundinar or para nga mabati nimo nga grabe gipadunggan ko bay. No tungod kay kung naa na ka diha kang Kristo Jesus dili na ka hinukman. Wala ka gihukman diri igsoon. But Ixon, if we want to start relationship with God today, first we have to admit the truth. Apan ato lang gustong sabton ba kung gusto gyud ta og suod nga pakigrelasyon sa Ginoo, suod nga pakigigalaay, di pwede nga natay itago sa Ginoo. Kinahanglan nga may mutang matinud-anon. Nung mapainubsanon sa Ginoo ba, dapat honest ta. Walay bakat no atubangan sa Ginoo nga maingon ta, mo gyud ang sulod sa akong kasing-kasing. Napod ka balaka mo nang ako yung isulti nimo no. And I have a reason and a point for doing this. No, nasa rason o punto anong gusto niya ning isulti. Amen. And the reason is to eventually help us who worry a lot, how to overcome fear and worry and doubt, and depend on Jesus Christ and live in His peace and love and joy. Amen. No, so, ang punto, rason nga nung iyan ang ginasulting suon, kay gusto niya, nga muamot sa punto sa dili pa mahumani nga pungap nga mensahe suon, nga makakaton ka nga ay pwede di ay. Nga bisan na naa ang kabalakad, dili ko magkinabuhi ang kabalakad. No pwede di ay nga, bisan na ang kabalakad, bisan na ay problema, makatunday ko nga, mapasalamat sa Ginoo, dahil magkinabuhi ko nga, malinawon. Amen? How many of you would like to learn how to worry less? No, so, pila man ninyo diri ang gusto mo nga makaton nga dili na kaayong mahimong mabalakon. Isa ka mo. Yes. Kana mawala ang kabalaka, makabalo ka ang saon nga pag mabalaka ang saon dili. No? Praise the Lord. Hallelujah, dalaygo ng Dios. And the way to learn these things is through relationship with God. So ang pagkatunig soon, nga makato na nato nga dili ta mabalaka o kung saan man naoy nga ang Biblia naging ayaw kabalaka o mabalaka man ko. Magsugod yun siya pinaagi sa pakigrelasyon sa Ginoo. But if so, you can't have relationship with God if you don't know the Word of God. No, so dili ka makabaton og pakigrelasyon sa Ginoo kung wala ka kabalo sa sulod sa pulong sa Ginoo. Muna importante ang Biblia. Because the Word of God is the will of God. Kaya ngano isod, ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, dihan mo makita ang kabubuton sa Ginoo. This is God's love letter to you and me. No, ang Biblia, ang pulong sa Ginoo isod, mao ang litra, mo na ang sulat sa gugma sa Ginoo para sa imo o para sa kuha. Okay, so let me read you something. So na siya basahon sa imo Magula Palibus. Pray for me. Second Timothy 3:16. Ang kabuok na kasulatan gihatag piniagi sa inspiration sa Dios na mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimangno. Diha sa pagkamaturong. Nanuman, verse 17, Eron ang tuwa sa Dios mahimo na hingpit sa bugos gisangkapan nato sa tanan maayong mga buhat. Amen. Okay, so this is the word of God. All scripture is given to us by God. The reason, inspiration, profitable for doctrine. Go ahead, profitable for doctrine. No, so ang tibuok nga kasulatan igsoon, dinihugan, inspirado sa Ginoo aron nga makatunta sa mga pagtulunan. So if you don't know the doctrine of the word of God, then it can't benefit you. No, so kung wala ta nakabalo sa doktrina sa pulong sa Ginoo igsoon, dili gyud ta makabenepisyo niini. It's for reproof. No, alang sa pagtul-id para sa pagbadlong. What is reproof? Unsa man ang pagbadlong? Okay. So that's so
that if somebody tells you something that's not biblical and you know the Bible, you can reprove them and say, wait, this is what it says right here. No, so but pasabot ba? Kung naay magsulti nimo og mga pulong nga baka, no, nga dili subay sa kabubuton o pulong sa Ginoo, makamao ka unsa ang pagbadlong niya nga makaingon ka nga uy dili man amo ang gingon sa pulong sa Ginoo. For correction. No, alang sa pagtulit, sa pag-insakto. That's the part we don't like. No, so kasagaran mo na dili nato gusto no. Makadawat og mga pagtulit. The Word of God is to bring correction to us. Apan ang pulong sa Ginoo igsoon kanunay gyud nga magdala nato sa pagtulit. Insaktohon gyud ta. So we know what's right and what's wrong, and we know what the will of God is and what His will is not. No, so aron nga makabalo ta unsay insakto sa dili insakto, unsay para makabalo pud ta unsay kabubuton sa Ginoo, unsay dili kabubuton sa Ginoo. So we need correction. The Word of God will correct us. No, so nagkinahanglan ta og pagtulit mao na ang pulong sa Ginoo kay magdala gyud nato og pagtulit. See, I can tell you that many Christians, many the body of Christ, are disobedient to God and they're sinning against God, and because they don't know the Word of God, they don't even know that they're sinning against Him. No, kabalo pa mo nga daghan kayong mga Kristohanon nga nagabuhat og sala, no? Nahimo masinupakon, rebelde sa Ginoo, apan tungod kay wala sila basa-basa sa ilang Biblia, wala sila kapalungan sa sulod sa kabubuton sa Ginoo. Kung sa sulod sa Biblia, wala sila kapalungan, nisupak na direk sila sa Ginoo. Wala sila kapalungan, nahimo na sila rebelyoso at upangan sa Ginoo. So, for example, the Bible condemns the worship of idols and idolatry. No, so ibutang ta lang usa ka pananglitan nga ang Biblia na kanang gibudhian gyud sa Dios ang pagsimba sa mga Diyos o sa pagpamarang, no, or ang pag-adto sa mga mamarang or mananaot or kanang mga mananambal. But I've seen many in the church in Mindanao who worship idols, but they don't know they're worshiping idols. No, apan diri palang ganing diri sa tuang isla sa Mindanao, daghang mga Kristohanon nga nagasimba born again, apan wala sila kabalo nga apan nagasimba og mga Diyos unya tungod kay wala sila nakapasa sa Biblia, wala sila kabalo nga kanang gikaligot-gutan din na sa Ginoo. So, Ixon, for example, No, isip ko sa pananglitan. have you or anyone you know dedicated your baby to anything other than Jesus? No, so example, pananglitan ani igsoon, kusog kayo ni diri sa ato ang kultura, no? Nahimo ba ninimo sa imong mga anak or ikaw paghatingali? Gihalad ba ka sa mga santos, no? Sa mga pista or baga butang ta lang nga kanang gihalad ka sa mga mamamarang or kanang mga tambal-tambal, no? Gindala ba ka sa mga mananambal? Gawas kang Jesus. Dapat ang bata ididikar kang Jesus dili ni Santa Maria, ni San Juan, San Pedro, dili sa wakwak, dili sa mga tambal-tambal, laway-laway. Oh. Or dili ka katong manok nga iana ang dugo, no? Pagpamarang na siya. Buhat na siya sa pagkawakwakon. But this is standard practice. This is standard practice in our culture. It's acceptable in our culture. No, pero naanda na to nga parte siya sa tong kultura nga kung ang bata mag-birthday, paduguan ug manok. Kalunggohon na lang. But the Bible condemns that. Pero kabalo ba ka igsoon, nagikaligot-gutan na siya sa Biblia. But if you don't have relationship with God and you don't know the Bible, how do you know? So kung wala kay relasyon sa Ginoo, o wala ka kabalo sa unsay gingon sa Biblia, di jud ka makabalo. Yes. Diba? No?